Dean Mel, nandiyan na si Dean Mel Santamaria. Ay, okay. Dating din ito ng Far Eastern University na Institute of Law. Siyempre, Impeachment 101. Hi, Dean Yan na. Mel. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo, Alvin, Doris, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Good morning po. Baka magkamali ka rin, ha? Paborito din to ni Manong Ted. Ganyan ba? Si Mamaya Dean- na kayo kay Manong Ted. Dito muna kayo sa amin ni Alvin. Opo. Sa palagay ninyo, ano pa ang dapat matutunan natin at this point? Kasi lahat po tayo mag-aabang Yan na ng nga. impeachment. Anong pinaka-importanting bagay na dapat maintindihan at ma-imbibe at ma-put to heart na ng ating mga kababayan this early? Ang sabi ng ating saligang batas pagdating sa impeachment, yung ating Senado must try and decide. Yun lang, no? Napaka-circumscribe nung tungkulin nila, maglitis at magdesisyon. So kasi nakita natin nung last year na bago magsimula, ang daming mga mungkahi, ang daming mga motion, may isa pang huwes na nag-motion to dismiss, so naantala. Kaya dapat iyan ang tingnan ulit ng ating mga mamamayan na ang trabaho ng Senadong ito ay maglitis at magdesisyon. Ano ang significance nito? Tandaan natin ang paglilitis, isa lang ang ibig sabihin niyan, makita ang ebidensya. Iyan ang pinaka-primordial, principal trabaho ng Senado ngayon. At kung madi-dismiss o magde-decide, dapat ayon sa ebidensya. Hindi ito yung wala pang nag-uumpisa, pinapadismiss mo na kasi may pinag-uusapan kang tinatawag na jurisdictional requirement, kamukha na nangyari noon. So, dapat tuloy-tuloy. Iyan ang una. Yeah. So, ibig sabihin, Dean, sorry. Titignan rin natin, no, itong ating mga huwes ngayon pumapasok sa impeachment proceeding na may credibility issue. Kaya nga dahil sa nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado, kung papaanong nangyari ito, ilan sa kanila may mga kaso pa, at in short, para bang sinasabi mo, bakit ka maghuhusga kung ikaw ay may kaso pa? So dapat pakita ng mga huwes na ito na talagang magiging neutral at impartial sila. Opo. Yan. Attorney Mel, may issue po ba kayo doon? Ito, may pinag-uusapan na partner, dahil yan ang issue kagabi sa Senado. May issue po ba kayo doon sa senator judges na a-attend at makikisali through online? Kasi mukhang yun po ang gustong gawin ng mayorya ngayon, na hindi pwedeng online, pwedeng mag-participate online. O hindi legal naman yun, pwede namang gawin yun. Alam mo, Alvin, Doris, para sa akin, unconstitutional iyon kung gagawin nila yan sa impeachment proceeding. Unconstitutional, labag sa ating saligang batas. Bakit kamo? Sapagkat, tignan natin ang ating saligang batas. Ang sabi, trial by the Senate shall forthwith proceed. Ang ating konstitusyon ay inaprubahan nating lahat noong February 1987. So, noong February 1987, ang mga tao pinagpapalagay na bago nila aprubahan lahat yan, ay nabasa nila ang mga nasa loob ng ating konstitusyon. At nang nabasa nila ang trial by the Senate shall forthwith proceed, tandaan natin, wala pang Zoom nun, wala pang online nun. Ni imagination ng mga framers, hindi pumasok sa kanilang isip iyon. So, ibig sabihin, yung trial na iyon, ang pagkakaintindi ng mga pangkaraniwang taong kamukha nyo at kamukha ko at mga framers, ay face-to-face iyon. So, ang contemplation ng ating constitution ay face-to-face talaga. Correct. Kaya kung magmumungkahi ka na online, hindi yan ayon sa diwa ng ating konstitusyon kasi hindi man lamang naisip iyan ng ating mga framers at nating lahat. Tama, Pangalawa, yung context nito, Doris, Alvin, yung context nito. Ang pagkakaintindi natin sa trial noon at pati ngayon ay paglalatag ng ebidensya at pagsusuri sa mga saksi. Alam mo, basta't nasa korte ka, Doris, Alvin, hindi lang mga salita ng tao ang iyong tinitignan, kundi ang galaw ng kanyang muka, ang mga paano siya magsalita, ang pakiling-kiling ng kanyang mga mata, di ba? Sapagkat doon nakikita rin natin at na-assess natin, credible ba siya? Nagsisinungaling ba siya?
Bakit ganun siya? So yung mga maliliit na kilos, iyan din ang pinagmamasdan ng mga huwes, hindi lang salita. At pangalawa, at pangatlo, ang pinakamahalaga, Alvin, Doris, pinakamahalaga, tayo. Kung ang mga huwes hinuhusgahan ang mga saksi, Oh. tayo, huhusgahan natin sila. Kung nakikita lang natin sila sa online, baka mamaya AI yung mukha nila dyan. Dapat nakikita nating personal sila, nakikinig, nag-uunawa, nakikita natin ang mga tanong nila, yung mga lumalabas, yung mga natutulog. Ibig sabihin, basta't ginawa mong online, it is against the spirit of transparency. Ayun. Dapat tayong mga tao, nakikita natin sila kung paano silang kumikilos. Di ba? Diba? So therefore, it is against transparency. And therefore, kung ganyan, Doris, Alvin, anong punto nun? Political convenience lang. Comfort nila. Hindi na isinasaalang-alang ang partisipasyon na nating lahat para makita, maghusga rin sa kanilang mga ginagawa at makita rin yung mga saksi. Yan yun. Opo. Attorney, ano po sa palagay ninyo yung level ng mga ipipresenta na evidence para makakonvict? Ay, ibig Ayun. sabihin partner kung proof beyond reasonable Oo. doubt ba o parang probable ko yung Parang- level, yung antas, yung antas. intensity. Oo. Lumilipat na tayo. Kung sa House Committee on Justice, yung nakita natin sa mababang kapulungan, ang level lang doon, probability, likelihood. Maaari bang siya ang gumawa? Yun lang ang kanilang batayan. Pero pagdating dito sa Senado, kung ipaparis natin o susundin natin ang alituntunin nung corona impeachment, hindi proof beyond reasonable doubt, kundi substantial evidence lang. Ibig sabihin ng substantial evidence, pag nilatag mo ang mga ebidensya at sa isang pangkaraniwang taong hindi naman nag-iisip ng masama, magkakaroon siya ng isang rasonableng conclusion na ginawa niya nga, pwede na yon. Pwede na yon. Hindi absolute certainty. Parang hindi absolute certainty. Isang reasonable certainty lamang. Iyan ang antas from probable cause, likelihood. Ngayon, substantial evidence. Kasi hindi criminal case to eh. Proof beyond reasonable doubt, criminal case. Wala namang kasing makukulong dito. Ang hato lang dito, ang panghabang buhay na hindi ka na magiging lingkod bayan at saka tatanggalin ka sa pwesto mo. Ayan. Okay. Okay. So talaga bang numbers game lang, Attorney Mel? Paliwanag nyo nga po ito ulit. How will this play out during the proceedings? Yung 16, 'di ba? Yun yung magic number to convict. So numbers game lang po talaga lalabas. Alvin, Doris, kaya nga dapat talagang suriin natin, magpuna tayo kung ang tuloy-tuloy ang numbers game. Tandaan nating lahat. Ang bumoto sa lideratong bago na si Senator Alan Cayetano ay 13. Tama. Quorum yun. Majority yon. Kung hindi nagagalaw yung 30 na yan, kung matigas na talaga sila na hindi magbabago ang isip, parang tapos na ang paglilitis bago pa mag-umpisa. Sapagkat hindi mo na makukuha yung 16 for conviction. Tandaan natin, kung 15 lang makuha mo, acquitted na yon. Dapat 16. At tignan mo ito, Alvin at Doris, no? Basta't may mag-a-absent sa hearing. Ang kamukha yung napanood natin kagabi, ang quorum is 13. Tama. Di ba? Pwede na silang maglitis. Pwede na silang gumawa ng business. Ang 13, makakapag-acquit, pero hindi makakapag-convict kasi hindi 16. Pero ang acquit, kailangan mo lang at the minimum, siyam lang. Or less than 16, pero minimum siyam
acquitted na yan. Kaya kung hindi gagalaw itong 30 na ito, talagang masasabi natin ngayon, medyo lumalamang yan 13 na yan. Pero magandang pangitain rin yung nakikita natin na sila Subiri, sila ehersito, sinasabi nila mananatili tayo sa minority. Nakita natin medyo gumagalaw ng konti, no? Medyo gumagalaw ng konti. Sana gumalaw kasi dapat lang gumalaw yung 13 sapagkat dapat ebidensya ang titignan nila dito. Isa pa, Alvin, Doris, ito ha. Kasi ang hepe dyan si Senator Alan Cayetano. Siya ang Senate President, siya ang parang pinaka-West. Siya ang mag-rule ng mga objection. Halimbawa, sabi ng isang parte, objection, Your Honor. Sabi ni Cayetano, overruled. Pwedeng tumayo ang isa sa 13 at sasabihin, Your Honor, pwede bang ligay natin ang resolution mo sa botohan? Can we put this into a vote? Talo na siya. Panalo na naman yung 13. Kaya they may really control not only the verdict, but the process kung intact sila. Kaya dapat talaga ang pressure lang sa kanila siguro. Tayong lahat, mga mamamayan at kayo, mga journalist, tinutukoy natin yung mga kakulangan nila para makonsensya naman. Okay. Yeah. Din, pwede bang mag-move ang depensa o yung prosecution to have a senator judge inhibit himself or herself from the proceeding? Pwede ba yun? O allowed ba yun na motion? O hindi yan allowed? Hindi mo pwedeng palitan ng duty niya judges. kasi yun. Kasi partner sa regional trial court, may nagaganyan eh. O, papa-inhibit kita judge. Parang biased ka. Parang ganon. Sa ganito, pwede din ang ganon, Attorney Mel? Walang makapagpipigil kahit sino pwedeng mamungkahi. Okay, ikaw, judge, bias ka. Pero ang problema dyan, Alvin, Doris, yung mismong pinapa-inhibit, sila ang magde-decide. Hindi dinidesisyon na ng majority. Kung halimbawa pinapa-inhibit mo si Ontiveros o si Marcoleta, sila Ontiveros din ang magsasabing ayoko, tapos ng istorya. Si Marcoleta magsasabing ayoko, tapos na rin ang istorya. Sila ang magde-decide sa kanilang mismong pag-i-inhibit. Iyon ang problema doon, whether may makakapagmungkahi o hindi. Hindi siya pagbobotohan ng mayorya kasi I was thinking, halimbawa lang si Ontiveros ang pinapa-inhibit. O di siyempre may 13 sila ikamo partner. O di panalo na sila doon. Ganun ang kumaga nagkakaroon na ng party lines partner na hindi talo kayo sa amin sa mayorya. Attorney Mel. Tama ka. Yan ang exception dyan kasi ang inhibition nakadirekta sa assessment ng pinapa-inhibit sa kanyang sarili. Pwede naman niyang sabihin na kaya ko naman hindi naman ako magiging bias titingnan ko talaga ang ebidensya. So iyan ang sitwasyon natin, no? Iyan ang sitwasyon. Kaya talagang Doris, Alvin, ang nakikita ko talaga dito, kung let's say hindi mo na matitinag yung 30 na yon, Okay, malamang pwede magkaroon ng tinatawag na acquittal or legal exit. Mapapawalang sala. Okay, kung totoo namang ang sabi ng ebidensya wala siyang sala, dapat namang gawin ganon. Pero kung ang sinasabi ng ebidensya, tad na ng ebidensya conviction pero inacquit pa rin, ako para sa akin talaga, meron tinatawag tayong Senate Political Court. Iyan yung pinapanood natin ngayon. Apo. Pero may Court of Public Opinion rin. Iba pa yun. Alam na natin, ang pinaka-recent experience natin sa Court of Public Opinion, isang boto lang nagkulang doon. 10-11. Doon kay Estrada, hindi binuksan yung envelope. Correct. Ang nangyari, ang mga tao ang lumabas, hindi na nagpatuloy ang impeachment at nag-resign na lang si Estrada. Ang sukdulang nangyari because of the perception ng mga taong merong injustice doon, lumabas sila at sila na nag-decide. Umalis ka na dyan. Umalis nga. Di ba nag-resign? Opo. Yun. So, ano ho ang fearless forecast nyo? Kailan magkakaroon ng conviction? O ano sabi niya kanina? Acquittal. Okay, magandang tanong yan, Doris. Kung susundin nila ang alituntunin nila na hindi pa naman masyado na modify ngayon, ang sabi, oras na mag-umpisa kayo ng pagpepresenta ng ebidensya, tuloy-tuloy na yan, day after day,
day after day, pwera lang Sabado, Linggo, holiday of obligation. Hindi natin alam kung maglalagay pa sila ng mga no session days dyan. Pero ang nasa Rule 39 ngayon na kanilang mismong ginamit kay Corona, na sabi naman nila, yun ang gagamitin nila. Sabi, basta't nag-umpisa kayo, sunod-sunod na yan. So, ibig sabihin talaga, yung diwa ng paglilitis na ito ay speed, bilis. Kaya nga, titingnan natin kung gaano kadami ang ebidensyang talagang ilalatag dyan, kung mag-aaway-away pa sila halimbawa sa pagbubukas ng ITR ni BP Sara. Depende sa mga argumento nila, debate nila, pero yun lang nakalagay sa sa alituntunin nila. At pangalawa, sabi sa alituntunin nila, basta't na-acquit or na-convict, wala nang motion for reconsideration. Tapos na. Wala nang usapan. Tapos na. Hindi ka mukha sa korte na pwede ka pang motion for reconsideration, etc. Tapos na yon. Ayan. Thank you din maraming salamat sa oras mo. I wish we had more time. Pero ulitin po natin, habang papalapit, magkaroon tayo ng education sa ating mga kababayan. Ulitin natin, ano po? Ayos lang yan, Doris at saka Albi. Maraming Tama salamat. salamat. Mabuhay ka. Maraming salamat po. Si Ingat Attorney po. Melencio Mel Santa Maria. Napakagaling po magpaliwanag. Ano po, dating dean po yan ng Far Eastern University Institute of Law. DZMM Radyo